kakabungad pa lang ng programa na pag-usapan na po namin ni Manong Ted. Ito pong Chinese scholars na nagsasabi na according to their research and study, ang Batanes daw po ay bahagi daw ng China through Taiwan. Isa pong claim na agad namang tinawag ng ating pong gobyerno or Philippine Defense officials na baseless and ludicrous or absurd, katawa-tawa. Yan po ang tawag nila dyan. Ngayon po para ipaliwanag sa atin itong bagay na ito, kasama po natin ang isang security strategist, si Professor Chester Cabalsa. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Oo, good morning po. Professor, una muna, itong Chinese scholars na ito, ano po bang kanilang hangarin dito po sa kanilang research or study na ginagawa? Hula ko na ano sila naging na-disturb sila doon sa pagdayo ng mga Tao people from Taiwan nung nagpunta sila doon sa Batanes. Kasi nga, of course, no, tinitrace nila yung kanilang heritage and linkage. Tapos, naging popular siya sa media at napag-usapan. Ngayon, nagkaroon sila ng idea na since amin ng Taiwan, dapat pati Batanes sa amin na hindi naman totoo. No, Oo. I think that was the context why they are trying to claim, no. I agree na baseless, tawag ko nga hallucinating dahil ako mismo taga Cagayan ako. Doon ako pinanganak at lumaki hanggang high school. Nag-aral ako doon at wala namang tinurong gano'n sa amin. Yung Batanes, part ng Cagayan Valley ng Region 2 yan. Wala naman sa kasaysayan natin na gano'n yung ano 'no, yung salaysay. At alam naman natin na yung Batanes 'no, alam niyo naman na ang kanta nga natin mula Batanes 'no, hanggang Molo, alam naman natin na yun ang teritoryo ng Pilipinas 'no. And of course 'no, we reject these kinds of claims. Ang tawag ko dito intellectual dishonesty dahil unang-una nagpro-propagate sila ng disinformation and these are academics. Supposedly scientific yung studies nila, yung Mm. research nila 'no. And the role of academics is to profess research. And I don't think that that this is a rightful research to tell to everyone no that this is true no. They become a laughing stock in the academia. Hindi ito katanggap-tanggap. Wala pang Mm. pahayag ngayon ano, ang Republic of China dito po sa inilabas na study ng Chinese scholars. Pero ito po ba may balita kayo kung private fund ang ginamit nila or government funded yung study? Hula ko ano ito mga local academics ito doon sa either in Hainan or in that part of ano no southern part of China. Ah, ang at alam naman natin na marami ring pseudo think tanks in China 'no. So sila rin yung or pseudo academics na sila yung gumagawa ng research ngayon. Kung mapapansin natin, ginagastusan din ng China ngayon yung mga research establishments nila, pati yung research publications, but it needs academic scrutiny. Hindi lahat ng pinapublish or nire-research ay tama. Mayroong sa academia 'no, may series 'yan 'no, may highest level of scrutiny 'yan, peer reviewed 'yan, inaaral din ng mga kapwa academics kung totoo yung pag-aaral na yun, kung tama ba yung mga datos at yung methodology. At sa atin at of course 'no, mag-a-agree ako sa mga iba pang mga intellectuals at scholars sa buong mundo na hindi katanggap-tanggap yung pag-aaral nila na ang Batanes ay parte ng ano ng China. Alam niyo pati nga yung Banawe Rice Terraces nun inangkin nila tapos hindi naman totoo 'no. So ibig sabihin nagpro-provoke sila ng mga ideas na Hmm, sa tingin nila ay puwedeng ma-disinform yung ah, mga estudyante o yung mga mag-aaral or yung public itself 'no. I think hmm. that's the intention there. Opo, yun ang intention. So, yung intention na yan, palawakin pa kaya ho natin Mm, sa discussion na ito, Professor, yung pong kasi biglang nagkaroon ng gantong narrative, no? Itong mm. China. Hindi kaya ito na nga daw po, gaya ng sinasabi din po ng ibang katulad po niyo ng mga scholars, na ito na ang simula
para po doon sa pagpapalawak ng gantuhong kaisipan sa kanilang balakin, eventually nga, 'di ho ba may banta sila sa Taiwan Mm, na kanila mm. pong sasakupin at kapag nangyari 'yon, idadamay nila ang Batanes kasi nga, 'di ba sabi na namin sa inyo, amin din 'yan? Tama po kayo doon 'no at, inuunti-unti nilang, makuha yung ating mga teritoryo sa ganitong, disinformation campaigns nila 'no. At, alam naman natin ang kanilang, objective 'no ay yung, ah, invasion without, getting into war 'no. Kasi yan yung, Mm. tinuro sa kanila ni Sun Tzu 'no na dapat, para makuha mo ang isang bansa hindi mo kailangang makipagdigmaan. Pero alam naman natin yung nangyayari ngayon ay yung, cognitive warfare na Oo. tinatawag natin 'no. So sa, pautakan na ito, ang intention nila ay, maimpluwensyahan tayo at mapaniwala tayo pero, Mm. may dunong naman ang mga Pilipino, matalino ang mga Pilipino at, alam naman natin ang ating kasaysayan at geografiya. Opo. So ano po ang dapat nating gawin? Suggestion po ninyo sa gobyerno, Hmm, bagamat alam naman natin, 'di ba, na nandidiyan naman sila Secretary Teodoro. Kayo po sa mm. gobyerno at sa mamamayang Pilipino? Unang-una, palakasin natin yung, mapa natin. Nandiyan naman yung NAMRIA para, magpalabas ng, tunay na mapa ng Pilipinas dahil, doon nakasaad kung, ano ang, geografiya natin at sino yung mga ethno-linguistic groups 'no. Nandiyan naman yung mga, iba pang ahensya ng gobyerno ng ano, National, Commission on Arts 'no, na sila at NCIP, National, Commission on Indigenous Peoples. Ang dami tayong ahensya ng gobyerno diyan. And pangalawa is yung, proper, research and education 'no. Ipagpatuloy natin yung, tamang metodolohiya at, tamang dunong para, hindi maging ignorante ang mga Pilipino at madaling mapaniwala. Lalong-lalo na sa panahon na ngayon na ang labanan ay pautakan 'no. Mm. Pinasok na nila yung dimension ng, mindware o yung, psychological warfare 'no. Alam natin na nakapasok na sila sa ating, bansa at, marami silang paraan para maimpluwensyahan tayo 'no. Hindi lahat ng sinasabi nila ay, yun ay pawang katotohanan kundi, Mm. meron tayong critical thinking and critical feeling para alamin kung ano yung totoo at ito na nga yung ating ginagawa. Nagkakaroon tayo ng diskusyon at, ipinapaliwanag natin sa mga Pilipino na hindi totoo yung, mga claims na iyon. Hindi rin, kailangan irespeto rin natin yung, mga kapwa nating Ivatan doon sa Batanes kung ano Mm. yung kanilang, paniniwala. Mm. Dahil alam ko sila mismo ay ire-reject nila yung, gano'ng, mga haka-haka o yung gano'ng, paniniwala na sinasabi ng mga Chinese na pag-aari nila ang Batanes na hindi naman totoo. Alam ko ang mga Ivatan sa Batanes ay mga proud na mga Pilipino 'yan. Mhm. At, alam naman natin ang katotohanan na ipinaglalaban din nila ang ating, national security Mm. dahil, sila po ay, nakatutok doon sa pinakamalakas na national security threat ngayon doon sa norte 'no, at, kinakailangan, protektahan din natin sila. Opo. So, Professor, nabanggit po ninyo 'no, ito pong, ano 'no, war ngayon na taktika nitong Hmm, China. Definitely po may pera sila, 'di ho ba? Parang mm, parang nga sa kanila pong, deploy ng kanilang mga tacticians ano po, dito po sa tama. opo, sa usapin na ito. Yun pong kaisipan na pati nga po sa halalan ay nakikialam na sila Hmm, at popondo po ng kandidato na makakasiguro sila na ang kanilang mga interes ay pangangalagaan. mm. Tama po 'yan 'no, nakikita natin 'yan hindi lang nitong darating na 2028 nang-ialam na sila nung 2022 at 2025 midterm elections 'no. So, patuloy na mangyayari 'yan dahil, ang labanan ngayon ay, para makuha, maimpluwensyahan tayo 'no. So, talagang gagastusan nila yung mga tingin nilang mga kandidato na papanig sa kanilang interest. So, ang, gusto nating, ipaliwanag sa mga kapwa Pilipino natin ay maging matalino tayo sa ating pagboto ng, magiging leader natin sa ating bansa. Dahil, unang-una, lalong-lalo na ngayong, July 12 nitong linggo ise-celebrate Mm. natin yung, Hmm. 10th anniversary ng, 2016 Arbitral Award 'no. Napaka importante niya kaya,
siguro ginagawa nila itong paraan na ito para ma-distract tayo, 'no? Para gumagawa sila kumbaga ng mga pamamaraan nila para ma-distract yung mga claims natin dun sa mga isla at mga teritoryo ng Pilipinas. Okay, sige po. So Professor, salamat na marami po for sharing your thoughts with us at kami po ay nakatutok sa isyong ito kasama po ninyo. Huwag ho natin itong lubayan. Magtulong-tulong po tayo para po sa tamang impormasyon ng ating pong mga kababayan. Salamat, Professor. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.